Israel ay aawit sa galak sa kanilang pagbabalik sa Jerusalem. Ito rin ang inaasahan nating mga Kristiyano sa muling pagdating ni Jesus. Tayo'y ihahatid sa walang hanggang kaharian ng Ama. Pagbasa mula sa aklat na propeta Isaías. Ang ulilang lupain malaon, ng tigang ay muling sasayang. Mananaliwa ang mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libanon at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kalilingan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupay-pay. Ito ang sabihin sa pinanghinaan ng loob. Huwag kang matakot, laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makikita at makaririnig ang mga bini. Katulad ng usa, ang pilay ay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri, paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi. Ang Diyos na hukom, may pagkain handa sa nangagugutom. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli parinig ng tulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya ay nililingang. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo siya. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Sa ikalawang pagbasa, pinapayuhan ni Apostol Santiago ang mga Kristiyano na manatiling tapat sa kanilang pananampalataya at mabuhay sa pag-ibig at kapayapaan. Sa kabila ng mga paghihirap sa buhay, tahimik na kumikilos ang Panginoon. Hindi nalilingid sa Panginoon ang taong tapat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Kailangan magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga ng hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukidin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghinaktan, mga kapatid, upang hindi kayo matulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.
Espiritu ng may kapal na sa akin upang hatnan ang mga dukhang hangal. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na naway na sa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at itinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakarinig ang mga bingi, muli nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pagkaalis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan, "Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambor na inuubi ng luyan? Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo na aking ipadadala mauunahan sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isigilang, wala pang lumitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin natin mga katabi natin na magandang umaga. Kumusta na po kayo? Bakit ang unti natin malamig ang simoy ng hangin, natulog ng masarap, hindi na makatayo, o baka nabusog sa Christmas party, hirap ng tumayo dahil may arthritis, sa dami ng kinaing munggo. Munggo pala ka dahil sa Christmas party, ng puro munggo. Mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, gusto ko happy ka. Ang sarap, no? Yung hindi mo lang iniisip na ikaw yung maging masaya, kundi iniisip mo rin yung ikusisiya ng iyong kapwa. Di ba? Marami kasi mga tao gusto nila sila lang yung masaya. Ayaw nilang maging masaya yung iba. Di ba? At kapag masaya yung iba, inggit na inggit sila. Sinasabi nila, bakit siya masaya? Sana all masaya. Sana ako din masaya. Di ba? Mga kapatid, yan ang gusto ng Diyos sa atin. Gusto ng Diyos, happy ka. Gusto ng Diyos, lahat tayo masaya. Dahil ito ang mensahe at diwa ng ikatlong linggo ng Adviento. Kagalakan. Sabihin nga ninyo, kagalakan. Alam po ninyo tayo mga Pilipino, isa tayo sa mga masasayang tao sa mundo. Naniniwala kayo doon na tayo ay talagang likas na masiyahin. Diba? Mapapansin po ninyo yan sa mga ginagawa natin.
Lahat ata ng gawain natin, no, may okasyon. Pag birthday, may party. Masaya. Diba? Kahit nga libing. Diba? Kahit may burol. Anong ginagawa sa uling lamay? May pa-video okay. Diba? At kahit inililibing na may ibang mga patay, gusto nila yung libing nila masaya. Ang kanta sa kanilang libing ay kanta ng mumulan. Ano? Damn! Damn! Mga ganon. Diba? Gusto maging masaya. Sapagkat likas na masayahin tayo mga Pilipino. Saan ka nakikita ng tao sa buong mundo? Binabaha na, bahang-baha na. Yung mga bata nagtatampisaw sa baha, di ba? Lumalangoy sa baha. At tuwang-tuwa pa. Siguro nagawa niyo yan dati, di ba? Kapag may baha, naglalaro tayo sa baha. Wala tayong pakialam sa leptospirosis na yan kasi ako masaya, di ba? Gumagawa tayo ng bangkang papel. Pinapaano natin, yung masaya. Likas tayong mga masiyahin. Mga kapatid, ngayong Kapaskuhan na darating, ano ba ang nagpapasaya sa inyo? Ano ba ang nagpapasaya sa atin? Diba siguro, kaligayahan na nila ngayong Pasko na wala silang sakit. Yung pamilya nila walang sakit, di ba? Kaligayahan yun. O iba naman, kumpleto yung kanilang pamilya. O yung iba naman, ano po ba pwede maging dahilan upang tayo maging masaya ngayong darating na Kapaskuhan? Siguro yung simpleng bagay na ibibigay sa atin. Alam po ninyo kasi tayo mga Pilipino, mababaw lang yung ating kaligayahan. Pag sinabing mababaw, hindi naman yung mababaw talaga kaligayahan. Mababaw, madali tayong mapasaya. Di ba? Madali tayong tumawa, madali tayong maging masaya. Pero kahit mababaw o madali yung ating, no, madali tayong mapasaya, yung lalim naman noong dala ng kaligayahan ay talagang napakalalim. Tumatagos hanggang sa kaibuturan ng ating puso. Di ba yung bigyan ka nga lang ng isang simpleng regalo, di ba? Basta mahalaga, naalala ka, masaya ka na. At yung saya na yun, na dulot ng simpleng regalo, ay hindi lang panglabas, kundi pangkalooban na rin. Ganun yung mga Pilipino, mababaw, madaling mapasaya, pero yung tagus ng kaligayahan ay talagang bonggang-bongga. Di po ba? Pangmatagalan. Tatanungin natin, at namamana ang iba sa atin, saan pumuhugot ng saya ang mga Pilipino? Siguro, isa lang ang magmumula ng sagot. Walang iba, kundi sa Diyos. Amen? Ang Diyos ang pinagmumulan ng ating kaligayahan. Dahil tayo ay may malalim na pananampalataya sa Diyos. Kaya anuman ang mangyari sa atin, kaya natin maging masaya. Ano man yung pagdaanan ng buhay natin, kaya nating maging masaya. Kasi nasa Diyos yung ating kaligayahan. Kung sa tao lang natin ibabata yung ating kaligayahan, kapag nawala yung tao na yan, malungkot ka na. Para ba kung wala nang puwang sa buhay mo ang kaligayahan? Kung sa material na bagay lang natin ibabatay ang ating kaligayahan, kapag hindi natin nakamit yung material na bagay, panigurado, panghabang buhay kang malungkot. Pero kung sa Diyos mo ibabatay ang iyong kaligayahan, habang buhay kang magiging masaya. Kahit sa gitna ng pagsubok, kahit sa gitna ng kalamidad, masasabi mong may dahilan para maging masaya. At ang dahilan na ito ay walang iba kundi ang Diyos na ating sinasamba. At yun po yung mensahe sa atin ay 3 linggo ng Adbyento na sa Diyos natin ibatay ang ating kaligayahan. Sapagkat ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kaligayahan, ang Kanyang ibinibigay na kaligayahan ay kaligayahang ganap o yung tinatawag nating fullness of joy. Sabi nga po ninyo, fullness of joy. Itong fullness of joy na ito, hindi ito kayang ibigay ng mundo ang ating ginagalawan. Itong fullness of joy na ito, hindi kayang ibigay ng mga material na bagay na ating tatanggapin ngayong Kapaskuhan. Tanging sa Diyos lamang natin masusumpungan itong kaganapan ng ating kagalakan. Sa paanong pamamaraan? Unang sa Kanyang pagdating sa ating buhay. Sa Kanyang pagdating ngayong panahon ng Adbyento sa nalalapit na Kapaskuhan, ang Diyos ay darating. Tunay na tunay, siya ay darating.
Kaya dapat natin ituon ang ating lakas, ang ating buong pagkatao sa Kanyang pagdating sa buhay natin. Upang nang sa gayon, may dahilan tayo maging masaya ngayong Kapaskuhan. Nais ng Diyos na maging masaya ka. Nais ng Diyos na maramdam mo ang kagalakang hatid ng Kanyang presensya ngayong Kapaskuhan. Huwag natin ipagkait sa buhay natin ang maging masaya. Kung nais ng Diyos na maging masaya ka, naisin mo rin. Kapag ninais mo na masaya ka ngayong Pasko, ibibigay sa iyo ng Diyos ang kagalakang hinahangad ng buhay mo. Sapagkat ang ating Ebanghelyo ngayon ay talagang katugunan sa lahat ng ipinanghako ng Diyos. Si Juan Bautista, nag-aalinlangan siya. No, siya ay nasa bilangguan, marami siyang naririnig na ginagawa ni Kristo at siya ay nag-aalinlangan kung ito bang si Kristo ay yung talagang Mesiyas na kanilang hinihintay. At para siya ay makasigurado ang ginawa niya, nagpadala siya ng kanyang mga alagad. Kay Jesus at tinanong, kayo po ba ang hinihintay namin na Mesiyas o maghahanap pa kami ng iba? No? Nag-aalinlangan siya. Kuminsan sa buhay natin, ganyan din tayo. Bakit? Kuminsan kahit meron tayong pananampalataya, no? Minsan nag-aalinlangan din tayo sa Diyos. Tinatanong natin ng Diyos, kung ikaw talaga yung Diyos na aking sinasamba at dinadalanginan, bakit hanggang ngayon malungkot pa rin ako? Bakit hanggang ngayon may karamdaman pa rin ako? Bakit hanggang ngayon may problema pa rin ako? Kuminsan nagtatanong tayo at naninigurado tayo sa Diyos na ating sinasamba. Amen? Pero ang sinasabi sa atin ay ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo, sabi ng San Pablo, maging matyaga kayo. Maging matyaga. Di ba? Sabi nga natin, kapag may tiyaga, may nilaga. Kapag may tiyaga, may nilaga. Pero ang Diyos hindi kontentado sa nilaga lang. Kapag may tiyaga, pag sa Diyos, may kasamang bulalo yun. Di ba? Kasi Diyos yun eh. Ang ibibigay niya sa atin ay hindi lang nilaga. Diba? Ang ibibigay sa atin ng Diyos hindi lang nilaga, kundi sandamakmak na biyaya. Di po ba? Ang kailangan lang ay maging matyaga. No? Maging matyaga tayo sa hinahangad ng ating puso at huwag tayong mag-alinlangan sa Diyos na ating sinasamba. Kasi ang Diyos laging tapat at laging totoo sa Kanyang ipinangako. Katulad ng pagtupad ng Diyos kay Kristo na ipinangako Mesiyas. Kaya nga nung dumating yung mga alagad at nagtanong kay Jesus, anong sagot ni Jesus? Hindi yan sinagot ng tahasan. Hindi yan sinagot, oo, ako yun. Sapagkat ang alam ni Juan Bautista, ang darating na Mesiyas ay katulad ng isang mandirigmang magiting na nakasakay sa bayo, may sandata at paglalaban. Ang bayan ng Israel makikipagtungi sa bayan ng Israel para sa bayan ng Israel laban sa Romano. Pero yung kanyang bataan sa pagiging Mesiyas ni Jesus na ginagawa nito ay hindi ganun. Ang bataan niya, yung Mesiyas na ito ay nagpapagaling ng mga sakit. Nakipabuhay sa mga kasalanan. Diba? Hinayaan siya ay hipuin ng mga kasalanan. Nakikikain sa mga publikano. Hindi yung kanilang kamalayan tungkol sa Mesiyas. Para sa kanilang Mesiyas ay maging ng dirigma. Kaya ang sagot ni Jesus sa mga alagad niya, sumalit kayo ngayon, sabihin ninyo ang iyong nakita at narinig. Nakakita ang mga vlog, nakakarinig ang mga pipig, nakakapos nakakapagsalita ang ibig, nakakalakad ang mga pilay, at pinapahayag ang mabuting balita ng sinabi Jesus. Itong mga salita ng Jesus na ito ay isang totoo patungkol sa sinabi ni Isaías. Ano sabi ni Isaías? Ako'y alipin ng kasi sabi niya gano'n, so akin ang Espiritu ng Diyos sapagkat ako hindi niya upang magpagaling ng mga may sakit, ang mga wala makita, ang mga bigay makarinig,
ang mga pipay mapagsalita, ang mga pilay ay lumundag sa kaya. Ang pangalawang balita sa mga banal na Kristo ay patunay na ang sinabi ni Propeta Isaías sa lumang tipan ay nagkakaroon ng kaganapan kay Kristo. Ang pagdating ni Kristo ay nagdudulot ng kaluwagan sa buhay ng tao. Bakit? Kung ang Mesiyas ay nagpapagaling ng sakit, kung ang Mesiyas ay nagpapamulat ng mga bulag na paningin, nagpapatuli ng pandito ng nabini, nakakapagsalita ang mga pipi, paano tayo? Hindi tayo bulag physically, hindi tayo pipi physically, hindi tayo bini physically, at lalo tigit, hindi tayo patay. Tayo ay buhay. Paano darating sa atin ang Mesiyas upang yung kagalakan ng kanyang pagdating ay ating maramdaman at ating matanggap? Simple lang mga kapatid. Bagamat hindi tayo, wala tayong kapansanan sa ating physical na kaanyuan. Pero sa ating spiritual na kalayan, tayo din ay nagiging bulag. Di ba? Kuminsan, bulag tayo sa pangangailangan ng iba. Hindi natin makita yung kagandahan ng ating kapwa. Hindi natin makita yung magagandang ginagawa ng kapwa natin. Madalas ang palagi natin nakikita yung kanyang mali. Di ba? Ang madalas natin nakikita yung mali ng kapwa at hindi natin makita yung magandang pagkilos ng Diyos sa buhay ng ating kapwa. Sa pamagitan niyan, nagiging bulag din tayo. Nagiging bingi. Diba? Kung minsan sinasarado natin ang ating taenga sa ating kapwa, hindi natin marinig ang tinig at panangailangan ng kapwa natin. Hindi natin kaya ipagkaloob yung taenga natin upang makinig. Lalo tigit sa miyembro ng ating pamilya na may pangangailangan. Sinara natin yung ating taenga kasabay ng ating pagsara ng puso para sa mga tao sumisigaw ng kanilang pangangailangan. Kuminsan tayo rin ay nagiging pipi. Diba? Hindi natin maibahagi, hindi natin masabi ang mga magagandang bagay sa iba. Ang madalas na sinasabi natin, puro mura. Diba? Ang madalas na sinasabi natin, puro yung sama ng loob. Ang madalas na namumutawi sa bibig natin ay chismis, paninirang puri, paninira ng kapwa. Di po ba? Kuminsan pilay din tayo. Sapagkat hindi natin maihatid yung kagandahang loob ng Diyos sa ating kapwa. Di ba? Hindi natin dinadalaw yung mga mahal natin sa buhay na may karamdaman. Hindi natin dinadalaw yung mga nangangailangan. Nangigipilay tayo. Hindi natin maidala yung mabuting balita sa mga lupa. O kaya naman, sa maraming pagkakataon, tayo rin ay naging patay. Patay saan? Sa ating pananampalataya sa Diyos. Kailan lang nabubuhay yung pananampalataya mo kapag ikaw ay may problema? Saka ka lang tumatawag sa Kanya. Kailan lang nabubuhay yung pananampalataya mo? Kailan ka lang papasok ng simbahan? Kapag may kasal, may binyag, may ngibing, at lalo tigit kapag simbang gabi. Doon lang nabubuhay ang pananampalataya mo. At sa lahat ng karanasan na yan, masasabi mo, gusto ni Jesus na dumating sa buhay mo upang magkaroon ng kagalakan ang ating buhay. Mga kapatid, walang ibang hinangad ang Diyos para sa atin, kundi tayo ay maging masaya. Katulad ng mga magulang na narito ngayon, wala kayong ibang hinangad sa inyong mga anak, kundi sila ay maging masaya sa kanilang buhay. Katulad ng Diyos, wala siyang ibang hinangad para sa inyo, para sa akin, kundi maging masaya. Huwag natin ipagkait na tayo ay maging masaya ngayong Kapaskuhan. Tanggapin natin si Kristong dumarating sa ating buhay. Sapagkat nais ni Kristo, nais ng Diyos, kapitan. Amen. Magsitayo tayo, sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay si Kristo, iisa
isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na ng Espiritu Santo. Pinanganak ng Santa Maria. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus ng natay. Nandawag sa kinaroroonan ng mga limao nang may tatlong araw ng buhay na muling. Umakyat sa langit, narugdong sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa langit. Doon pagmumulang paririto at uukong sa buhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magalak tayo at magpasalamat sa Diyos na walang sawang nakikinig at tumutugon sa ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging buhay na patotoo nawa ng kagalakan, kapayapaan at pag-asa ang aming Santo Papa, mga obispo, pari at relihiyoso. Manalangin tayo. Matularan nawa ng mga pinuno ng ating pamahalaan ang payak, matuwid at makatarungang pamumuhay ni Juan Bautista. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng ginhawa, kalakasan at galak sa Diyos ang mga naghihinagpis dahil sa matinding pinagdaraanan o karamdaman. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pagkaisa at pagtulungan nawa ang lahat ng mamamayang Pilipino tungo sa kapayapaan, kaunlaran at kagalakan ng ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. At para rin sa pasasalamat ng Remis Garden at Bondok Garden. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, dinggin mo ang aming panalangin sa paghihintay namin sa iyong anak. Kalisin mo ang aming mga pangamba at palitan mo ito ng kagalakan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ating ngayong ialay ang ating mga handog sa lamban ng Panginoon. Ang hiling mo, ang awit ko, lahat ng ito'y magsiupo po ang
kayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkakari natin ay salugan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahari sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, maiahay daw ang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa tinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin itaas sa Diyos ang inyong puso at iyo. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay salamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya itiniyang mamuhay ng mahirap upang makakasamahan niya kami matapat. Siya'y nag-iindi na iba sa amin upang maitampok na kami sa iyong tibig. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay pusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanagik ay inaasahan namin lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pagsinuloy po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagpili sa pusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, pinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, kaya handog para sa inyo. Ngayon naman nung matapos ang hapunan, tinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinagsalamatan. Pinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay dugugon para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin dito sa pag-alala sa akin. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay nabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingatin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Tustusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming obispo at ang kanang kapalian. Alalahanin muli ng mga kapatid namin nahinay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga kumama. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo ang pagdilapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalaga ng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang paglayak na puso. Kaysa ng mga apostol, si Santiago at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaligutugan sa iyo, ay pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ipararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggang. Sa pagbibitin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin na nakasuro. Hiniling namin pamilya sa lahat ng masama, pagkalooban, kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Pagsiguro po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aaling sa mga kailangan sa pilutan. Maparad ang mga inaan niya ngayon sa kanyang tigil. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat gawang kaming maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Maraming salamat po sa lahat sa mga naglingkod sa atin sa bulan ito. Sa mga nag-alay, maraming salamat po sa inyong lahat at lalapigay sa inyo ng mga nagsimba. Maraming salamat po sa inyong presensya. Para pa natin ang bawat. Pag-share po ang lahat. Muli po magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan po namin kayo sa pagsimula po ng ating simbang gabi dito po sa Garden of Prayer. Ang ating misa po ay sinanap na alas 8 mula po mamayang gabi hanggang po sa December 23. Yung misa po natin sa December 24 at 25 ay i-announce na lang po namin sa mga susunod na araw. Ganun din po, inaanyayahan po namin kayong suportahan ang project po natin ngayong malapit ng magpasko. Ang Pasko ay sumapit, mismo sa parol ay isapit. Ito po ay ginagawa natin ng mga nakaraang taon pa lang kung saan bibili po tayo ng mga parol at pwede po natin isulat sa mga parol ang ating mga personal at kahilingan ng ating mga kakilala sa buhay. At yun po yung isasabit natin sa ating Christmas tree na makikita po natin sa baba. Kaya po walang mga Christmas balls at mga nakapalamuti dun sa ating Christmas tree kasi po ang magbibigay ganda sa ating Christmas tree ay yung mga parol po natin kasama ang ating mga wish ngayong Pasko. So sana po supportahan po natin ang proyektong ito kasi po ang mabibigong natin pondo ay gagamitin po natin para sa ating gift giving po sa December 22 po. Kung saan po nagbibigay tayo ng mga Christmas package po sa mga kapatid natin sa Puskalat. So sana po malaki po yung malikong natin pondo para po marami din po tayong mabigyan. Nilamang po at maraming salamat po. At ang ating Christmas tree lighting po ay mamayang gabi po pagkatapos po ng ating simbang gabi. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Magsiyo po kayo habang ginagawad ang pagbabasyo. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak, na naparito na ngayon at inintay natin bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumusko sa inyo sa pagpapala ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Pagkatagin naman niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilutin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Kayo nagagalak sa pagdating ng ikatawang taong manunubos, ay puspusin naman niya ng gagawin palang buhay na di matatapos kapag kayo dumating ng may kadakilaang lubos, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapag sa ating banal na misa, pumaikit taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you.
Panginoon